Good morning guys! So, kumusta kayo? Maraming nagtatanong sa akin kung ano nga ba requirements pagpunta ng Pilipinas at pagbalik dito sa Canada. Umuwi nga pala ako kasi sumakabilang buhay ang aking ama. Biglaan ito at wala sa plano, so ako din medyo nag-worry kung ano nga ba ang kailangan ng ihandang documents. Since wala akong trabaho at PGWP ang status ko dito sa Canada, nag-worry ako kung paano ako makabalik. Kasi medyo mahigpit Philippine immigration sa atin. Kasi if I'm not mistaken, considered as OFW na ang mga PGWP ang status at need mag-undergo ng contract verification and documentary processing ng DMW. Tumawag ako sa Department of Migrant Workers sa Toronto at sinabi sa akin na since wala akong trabaho, kailangan ko mag-present ng affidavit of support at ipanotaryo ito. Ginawa ko ito at inabot ako ng 43 Canadian dollars. Sa may mga trabaho nga pala, basahin nyo lang ito, yung link sa description, kaya na bahala umintindi. From Edmonton Airport to Vancouver yung flight ko, Air Canada Airlines. Inabot ng 1 hour and 30 minutes. Sa snack, sa Air Canada, medyo light snack lang kinain ko. Check-in at security, check lang ang need daanan. Pagdating Vancouver, kinuha lang yung luggages. From Vancouver to Manila, yung airlines ko is Philippine Airlines. Check-in, luggage lang at security check ang dinaanan ko rin. Tips lang no, lagi kayong mag-web check-in para iwas na kayo sa isang pila nang mag-check-in pa lang ng luggages. Regarding naman sa food and service ng Philippine Airlines, 5 stars! 2 beses ako kumain ng kanin at 2 beses may merienda. Then maasikaso yung mga flight attendant nila. Pagdating sa Manila, gumawa muna ako ng e-travel. Ito yung isa sa nagpatagal sa akin kasi hindi ako aware na dapat gumawa muna nito. Kasi ito yung ipipresent mo sa immigration. After ko gumawa nito, dumiretso na ako sa immigration. Present lang ng passport at e-travel. Yan lang 2 pinresent ko. Wala nang tanong-tanong sa akin sa immigration. Tapos kuha na ng luggages. Pabalik ng Canada, connecting flight ako Manila to Hong Kong, Hong Kong to Vancouver, Vancouver to Edmonton. Nag-web check-in na ako. Nagbayad ng travel tax at nag-e-travel na din. Manila to Hong Kong, Cathay Pacific. Pagdating ng airport, check-in lang ng luggages, tapos diretso na sa immigration. Medyo confused ako kung saan ako pipila. Kung sa passport ba o OFW section. Todo dasal ako dito. No? Kasi baka kung ano-ano hingi ng document sa akin ng immigration officer. Sa passport lane ako pumila. Nung nasa immigration na ako, passport, 3 boarding pass at photocopy lang ng PGWP ang pinasa ko. Then, sabay tatak lang ng immigration officer sa passport ko. Wala nang tanong-tanong. Ayun, ganun lang at nakahinga ng malalim. Pagkatapos sa immigration, security check ulit, then hintay na lang ng eroplano papuntang Hong Kong. Hong Kong to Vancouver, Cathay Pacific ulit. Pagdating ng Hong Kong, passport, boarding pass, ang need sa security check, then wait na ng eroplano papuntang Vancouver. Vancouver to Edmonton, WestJet naman. Pagdating naman sa Vancouver, nakaabang lang mga immigration officer ng Canada. Sinek lang passport, paglabas ng eroplano, then proceed na sa kiosk, scan lang ng passport, kung nakapag-arrive ka na, pwede naman, tapos edit mo na lang dun. After dun, proceed na kagad ako sa exit to get my luggages, then naghintay ng 8 hours layover papunta naman ng Edmonton Airport. Same lang din naman papunta Edmonton, sa security check at boarding pass lang dinaanan ko. Sa paglalakbay ko, ito ang summary ng documents na hinanda ko. Passport, PGWP, affidavit of support, marriage license, death certificate ng dad ko, COE ng wife ko at boarding pass. Sa lahat ng dinala ko na yon, passport, PGWP at boarding pass lang yung hiningi sa akin. Or
binigay ko. Ilang guys, no, sana may natutunan kayong aral. Hanggang sa huling vlog ko. Bye-bye!